Magpupulong daw sina Pangulong Bongbong Marcos at House Speaker Martin Romualdez para pag-usapan ang tungkol sa liderato sa Kamara. Habang si Congressman Kiko Barzaga nangangalap na ng suporta para maging House Speaker. Live mula sa Batasang Pambansa na sa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Marian, anong usap-usapan dyan? Cheryl, bandang alas 3:30 nga ngayong hapon ay natapos na agad ang sesyon ng Kamara. Kapansin-pansin din na sa pagbubukas pa lang ng sesyon, hindi pa man nailalagay yung maze, ilang segundo lang ay biglang ngang nag-suspend. Hindi nga umabot ang 2 minuto yung buong sesyon. Di tuloy maiwasan yung ugong-ugong ng pagpapalit liderato dito sa Kamara. At isa nga sa matunog na lumulutang na pangalan ay si Deputy Speaker at Isabela 6th District Representative Faustino Boji D. III. Ilang araw nang umiikot ang usap-usapan na papalitan o magbibitiw bilang House Speaker si late Representative Martin Romualdez. Ayon sa source ng News 5, nagtungo si Romualdez sa Malacanang. Magpupulong daw sila ng kanyang pinsan na si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi malinaw kung tungkol saan ang pag-uusapan o kung sino ang nagpatawag ng meeting. Pero hanggang ngayon, tikom ang bibig ng palasyo at ng speaker. Co-equal branch ng Malacanang ang House of Representatives. Wala ring kapangyarihan ng Pangulo na pumili ng susunod na House Speaker dahil pinagbobotohan ito ng mga mambabatas. Pero paliwanag ni Navota City Representative Toby Chanco, the most important vote is not inside the House of Representatives, di ba? Where is it? Hindi, it's out of respect. Di ba walang gagalaw dito because out of respect doon sa Malacanang. Siyempre lahat naman kami, we are supportive of the President. Sa sesyon naman kanina, walang nagmosyon na ideklarang bakante ang posisyon ni Speaker Romualdez. Nag-resume ito tapos bigla ring nag-suspend. Nang bumalik, hindi tumagal ng 20 minuto ang sesyon at tuluyang sinuspend. Bukas na raw ng hapon magbabalik ang sesyon ng Kamara. Si Vice President Sara Duterte naman, giniit na dapat nang palitan si Romualdez. Dapat lang talaga. Dahil nakita niyo naman yung budget 2023, 24, 25 at lahat yung mga past budgets natin, nakita natin na it was under the leadership of Speaker Martin Romualdez. Habang lumalalim ang issue, lantaran namang inamin ni Cavite Representative Kiko Barzaga ang ambisyon niyang agawin ang House Speakership. I'm going to take Speaker Romualdez's speakership, and I hope Majority Leader Sandro Marcos won't hold it against me or won't stand in my way. Ano naman kayang chance ni Barzaga sa speakership? We're getting the numbers. We have 1 now, 2 maybe, if we're lucky. Nakausap ko na almost lahat sa plenary, nakausap ko na, mixed reaction. Wala pang pahayag si House Majority Leader Sandro Marcos. Pero sabi ng source ng News 5, 3 ang tinitingnang options ni Romualdez. Una ay manatili siya bilang House Speaker, pangalawa ay mag-leave of absence, at pangatlo ay tuluyang magbitiw sa pwesto. Matunog ding posibleng maging Speaker sina House Deputy Speaker Faustino Boji D, na kapartido ng Pangulo sa Partido Federal ng Pilipinas, Congressman Ronnie Puno at Congressman Albert Garcia mula sa National Unity Party, at si Senior Deputy Speaker at Quezon Representative J.J. Suarez ng Lakas CMD. Wala pa silang pahayag. Cheryl, ayon nga kay Congressman Toby Chanco, kung meron man daw mangyayaring paggalaw sa liderato, abangan na lang daw uli bukas ang sesyon sa Kamara. Yan muna ang latest dito. Balik sa inyo. Marian, doon sa mga 3 pangalan na binanggit mo, ang mga nakukuha natin, may nanalo na raw or may nakakuha na raw ng bilang. So bukas ba ay aasahan natin na posible nga may bago ng House Speaker? Yan nga yung titignan pa natin, Cheryl, bukas sa pagbabalik sesyon ng Kamara. So Wednesday po, hanggang Wednesday lang yung sesyon. So malamang kung meron mang mangyayaring paggalaw, ay bukas po natin yan aasahan. Balik sa'yo. Maraming salamat, Marian Enriquez. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.